maayong buntag sa tanan and mas na-amaze po ko ba nga ato lagi nakita nako si Pastora Bicola. Kuan gyud siya baka ng answered prayer. And I'm being reminded bitaw nga ang matago sa ato kay answered prayer man ta. Wala niya na-realize. Kana bitang kana makita si mo pero to be honest si Lord si Jesus ba every time nga makita-an ta niya kay ngano di ay dili sa ato ang panghuna-huna kay abi nato nga musimba ko ron dayon mahinumduman nato atong mga kasalanan, mga kalapasan kay makana ta nga wa na bunala na jud kong Lord ni Lord ni ana ba no? Madiskurahi ta wala pa tagali ta kasulod naguna-una pa lang ta nga musimba ta na diskurahi na ta nga moadto kay abi nato ang panlantaw sa Ginoo sa tuwa kay bati or unworthy, unqualified. Pero I was being reminded, baka ito nakita ko ni Pastora, ko, hala, answered prayer, nagtindog sa tubangan. And ano siya nga, kabalo ba ka nga answered prayer, pug ka? Amen. Wala ka kabalo, answered prayer ka. Amen. Naay tao nga nag-pray for you. Katong pagingon ni Pastora nga, balingag kita matutanan. Balingag bang yutang tanan. Romans 3:23, balingag tang tanan. No, Lika version. Nga translation, balingag tang tanan. Tinuod to, I really agree. Pero naay nagpray. Sa matag usa sa ato nga naa ka diri, nga nakaila ka kang Lord. Nga naa na kay relationship sa iya, nga na-receive na nimo si Jesus ba. And so niana ko nga no, refreshing siya in a way nga ma-remind ka bang nga tuod sa tanan nga mga bakak sayawa nganong magpalamon man tuod ta no. But come to think of it when I look at you guys, kani silang Ruby, they are a product of street ministry. Tatay Eliseo, who else? Mama Joji, and all the others, ang imong mga classmate na ana diri. No, ang family, usa lang ka family member sa diha, and we prayed for the unsaved families, and there they are. Tung una si Jade lang, karon na nayang papa, na po diyang mama. These are answered prayers. You guys are answered prayers, no? I would remember si Wen, maghilak, dago kay gluha, kay masuko si Papa kung mag full time ko. Pero what na? How many years are you now here? 4 years. Hallelujah. You are an answered prayer, Igsoon. You are an answered prayer. Si Mama Malu, umiiyak din to kasi, abi niya, abroad ako si Gianni. Sige ako dito out of the country, but no, nun ka si Lord mo yung namuhat ba? Answered prayer. Amen. Si Wenji and her husband bitaw, no, she was so condemned because of the way they're living before, but now, no, this is flashback ta sa tanan kay hapit na new year ni, no? Pinakauna nga nindot gyud pa una-unaan bitaw kana bitang tinubdan tanan ba nindot gyud kayo nga moani ta diri nga mapasalamaton ta being reminded of how good our God is. Amen. Sa tanan nga mga nahitabo igsoon nagbarog ka diri, madaugon ka. And lastly ba nga I was being reminded katong there was this time amot kong nakamatikod pa katong uban ba nga na late bitaw kog ari diri. Didto ko na remind ba nga daghan sa ato ang mga kaubanan bitaw nga mingon ta nga wala lagi to siya ni Simba. Asa naman po to siya? Nabaksay na po to. Pero wala ta kabalo ba the struggle bitaw being pulled by the world and being pulled by the Lord. Dito ko nakaanang nga ala lisod gid ay. Grabe labi pa magnaakay ka ng mga gipang-agian lisod ay kay moana bitaw ang yawa sa mga ayo nagsimba. Tuumag ka. Mura mang gihapong istorya ka na sila. Ilang taon ra man pud ka anak nila nga ingon-ani wa mo na sa mga paki nimo dira. Nana ba? Pero katuna nag-alas 7 na lang, 7:30 ana na si Daddy. Asa naman tong isa dili man to malate karon kay na late na disgrasya na gyud guro to. Sige gapo si Daddy dira. Pero ako na pa ko sa balay alas 7 wa pa ko ligo kay di ko moadto kay na-offend ko nilang kuan dili ko. Kabalo mo sig painom sa Ginoo sa kuan ciao. Ikaw moadto. Nayog malangit mong tanan ron, magkita mo sa langit. Di yung kamato, di mo magkita sa langit. So, kung napakay taguan sa langit in town, day. Gawa naman. Kana po ko tinuod, yun po no. Dili-dili ko musimba niya, himan-himan. Pag-abot day sa langit, umang rapture tang tanan, magkita, radig yapon mi ato mga tawana. Di apoy daganan. Lugipod. And the main point there is that I'm not there because of them. I'm not saying I don't love you guys. But my main
major nga ni ani diri si Lord. No, siya gyud ani nato, no. So, mo na nga, ay Carabao Grass, natanaw. Mo na nga ni anak ko ba nga tinuod gyud. And even when I was here bitaw, no, kabalo mo ang gingon bitaw ni daddy nga murag gyud kang Abba Father ba niya na siya nga hay naa ka diri. No, the same point ba nga abi na ko og kana nganong karon pa man ka, nganong kuan, leader ka, nganong wala ka na ni diri, pero pag ani bitaw, nana ko basin kasabaan kong daddy ani, basin kuan ni nila, ingnon kuan ni nila nga balo-balong leader, naging inong inana ba. Pero lagi po ko giagyan nato nga time. And then pag abot na ko diri na si daddy diha dito ko ga park, diha na siya nga, hi daughter, you're here. Siya nga, I'm just glad you're here. Niya, ako una ni Ana, marwag prodigal son. Dad, I'm sorry, I'm late. Ano siya, ganahan mo explain. Pwede nga siya nga, no, I thought you were kanang, Bisayo na lang ha, kay marag lisod na. Ano siya nga, abi na kung na-aksidente ka, nganong dugay ka. But I am so glad that you are here. Nga naa ka karon. That's the important thing na kaanak ko. Dili man si daddy nakigistorya ba? Si Abba Father, good ba? Then I went here, I came in here, nga kanang subtle lang, baka nagsugod naman ang worship. Pero naanak ko tinuod giday ka, Lord. The love of the Father was, gi-welcome ko sa love ni Father, but even though I felt in myself nga, I'm so down, kulang-kulang ko, I'm unqualified to be here, no, but it will always be the love of the Father that really welcomes us, bitaw. And while worshiping, kanang, nakaanap ko ba nga, Lord, dili gyud pud ko ingon andam ani, no? Kaya sabot man gud unta, mag-interpret ra kong daddy. Wa may judge diri panahon na. So in season and out of season, no, I'd be willing to be a servant and a vessel of the Lord. But before anything else, allow me to pray, Igsoon, hallelujah. Holy Spirit, oh God, Lord, once again we want to welcome you in this place, in this gathering, in this fellowship, oh God. Thank you for reminding us, oh God, that you are being delighted, oh God, Lord. Nalipay ka, oh God, nga naami sa kamadaugon Ginoong Dios para kanimo, oh God, Lord, nga kami nakaanhi diri, Lord, nakatapok Ginoong Dios, nagasimba kanimo Ginoong Dios, and being reminded of who you are, Ginoong Dios. Lord, make me your mouthpiece today, oh God, Lord. So we surrender, oh God, our ears, our hearts, our eyes, oh God, Lord, our emotions, our minds, oh God, Lord, before you, oh God, Lord, and at your feet. Help me, oh God, Lord, to point everything to you and to you alone, oh God, Lord, to bring back the gospel, oh God, Lord, the center and the core of it all, and to point to you, Jesus, oh God, Lord, hallelujah. Guide, oh God, Lord, every word that I will say, oh God, even today, Ginoong Diyos, Lord. Let it be, O God, Lord, that they will hear, not me, but you, O God, Lord. And every words that I say, O God, let it be an encouragement, a nourishment to this flock, Ginoong Diyos, O God. Once again, Lord, we lift you high, O God. We want to honor you, O God, Lord. Lord, thank you for this year, 2025, O God, Lord. Nakaagi naman mig bagyo, O God, Lord, nini nga dapit, Ginoong Diyos. Daghan man, Ginoong Diyos, O God, ang mga pagsulay, Ginoong Diyos, O God, Lord. Here we are, O God. We are still here, O God, standing, O God, Lord, proclaiming your name, lifting your name high, O God, Lord. And that is the glory, O God, that we want to give you, O God, Lord. Nahangtod karon, Lord, naa ug naapaghihapon mi karon, Ginoong Dios. And even for the year 2026, O God, Lord, we still want to face the year with you, O God, Lord, as our core, as the center, O God, of this family, O God, this ministry, Ginoong Diyos, O God. We thank you, O God, Lord. We just want to thank you for everything, O God, Lord, into every details, Ginoong Diyos. Hallelujah. And Lord, I declare, O God, that by your stripes and by your wounds we are healed. Everyone, O God, Lord, nga naibalatian karon, Ginoong Diyos, O God, we rebuke it right now in the mighty name of Jesus. Ubos, sipon, hilanat, subaw, in the mighty name of Jesus. At the name of Jesus Christ, we rebuke you right now, and we declare the healing power of the Lord in this place, in this family. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So magpadayon tayo igsoon, no, sa ato ang kanang pagtulunan mahitungod sa balaang espiritu. But before anything else, wala jud ko ingon sa inyo ang bag-o. Like kana bang wala pa nato nadungog ba?
But the gospel and even kani nga pagtulunan, balik na ni siya. Ang ako lang yung kanabitang marag na impression ni Lord sa ako ba. The gospel is common. Ang nawong common. Ang idea, ang thought common, di ba? I mean, sige naman ko niya makitaan. Ang gospel po, maura man po gihapon, no? Still pointing to Jesus. Now, kanang usay ganahan ni Lord nga ipasabot ba? If ang mga common nga butang, do we still honor it? Like kanabang, from start to finish, do we still honor it? Nga kanabang, pamilyar naman kagnaw. Kaila man ko nimo. Gawan man ka, tulamis man ka. Kaila naman ko nimo, dili na kumutagad anak, kay mura magyapon. I tell you, Igso, niya na si Lord sa, kanabang, while driving ganina, niyan, nag-drive ko tapos, usay malimot ko ba nga naka-mask day ko ba? Sana ko kanabitang ma-eye contact na tao din mo, smile ko. Nag-smile, ay, kanilang mata may nakaswilin ko nga. Pero naka-eye contact, pero kung wala raman na gihapon. Pero ningon si Lord, you know what, that the eye is a very good nga evidence that you're actually honoring someone when you're communicating with someone. You know, dili. No? Nakadabitang, maayo nga pruweba kung mo-communicate ta, kung mulantaw to sa tao. Kaya kung dili ta mulantaw sa tao, meaning wala tayo paki. Or naminaw ta, pero, now, I'm not saying this para, sige, ko yung tanaw, no? But, the Lord is saying ba nga, from the very start of receiving me as your Lord and Savior, until now, kanabang maingon ta nga all honor, all glory, all power belongs to you. And, gi-highlight ni Lord ang all honor ba? Unsa honor sa pagtahod, no? Sa Bisaya, ang honor ba? No, I'm not saying nga dili ka pwede ma-distract or anything, but do honor the Lord by receiving His word. Ayaw, ako. Dili ako mo'y tanaw ninyo, but the word of the Lord. I know that the word of the Lord and the gospel itself is nadungog na ninyo, sige. But mo ni siya mo'y kuyaw, ha? When we receive the word of the Lord, as familiar as it is, ug kumun na kaayo, then that's the time that magkabugnaw ug magkawala ang ato ang pagtagad sa pulong sa Ginoo, and even kang Lord. And if we practice that, mahimo ng habit nato, ayaw na lang yung katingala nga, miski kung saan yung magbasa sa pulong sa Ginoo, wala na ma-receive. Kay, wala naman. Nadungog naman ako na, John 3:16. Dungog na ako na. It's so very common. Pero mo to gingon ni Lord sa kwa ba, being reminded by that, bitaw nga, let us be childlike. Ang child, para sa ilatanan, it's all new. That's why they explore. Tuara. That's why they explore. Because for them, it's all new. Sa childlike faith, when we receive the word of the Lord, let us receive it as murabag hot pandesal. Pan-init pa. Pagkalami, kinsay na mahaw diha. Bitaw. We receive it as fresh as it is, bitaw. And I pray that as we go on with this teaching, bitaw ni, I know na namo inyo ang book. I don't know if we all read it na, no? Tanan. But, tagaan siya natog pagtagad in a way nga, Lord, I know these things, kabalo na ko ani, but na diri taman. Lord, tabangi mi nga mutabok siya diri. Kay pwede gid kayo nga mahuna-hunaan ninyo, ma-absorb ninyo, pero ma-absorb nato pero diri ra taman ba? Then wala diri bitaw. Mas sindot gid kayo and mas personal ug mas bugat siya kung atoa siyang madawat sa kinasing-kasing gyud. Mas mumarka siya, igsoon, I tell you. Okay. Now, let us have our book kani siya, if you have. And then let us go to page, minute akong chapter. Page 98, kung asa ni Hunong si Kuan, ni Uncle Nelly. Yes. Way korat. Kabalo si Ruby. Excuse. Pasaylo, multay kuan ta daring dapita. Dirita sa, nanamo, page 98, ang supernatural nga kinabuhi magsugod sa supernatural nga pagkahimugso.
Hallelujah. Timing kaayo kay ningon diri sa Mateo ang kuan ba? Adlaw natawhan ni Jesus or ang kato lagi birthday ni Lord. No, when the Lord was being born here. And amazed kay ko even karon ra ko nga Christmas bitaw nga nakabati og kana bang dili man siya mingaw but kana bang it really helped bitaw sa ako abang nga sama tong gingon bitaw ni kuan ni Pastor Jane ba nga dili bitaw aligaga sa ministry sige. There was this one time nga kanang at rest lang kay Lord and then yana ko nga lahi gyud di ay ang kanang when you are with the Lord bitaw kay mas nasabtan ako karon ang kanabang yaang kapanganakan ba ni Lord ba. Dan ako nga tinuod, simple ra gyud kaayo nga gipanganak si Lord. Sa hugaw pag yun nga dapit, dili sa mansion, dili sa palasyo, dili pag yun sa hospital, kita gani ang uban sa balay, di ba? Pero si Lord kay sa pasungan. Like kanang makita ninyo nga kana bang can you imagine ay mga tae? Dayon na ay mga yang mga kauban kay mga kuan kanang mga mananap, wala man lay nurse, wala man lay mananabang. No. Kung nga Lord, how lowly you came here on earth. Meaning, unsa ka ubos ka ni ani sa kalibutan. And how ordinary ug unsa ka simple ang pag-abot niya diri sa kalibutan. Pero grabe ang pagpasidungog sa langit ug sa amahan ato nga time. In the natural, murag nadia sa pasungan. Mabitaw na ka ng mga display bitaw sa manger. Meron lang nga, Christmas na. But gipasabot ni Lord sa kuaba nga, unsa ka simple, unsa ka common, unsa ka ordinaryo lantawon ang paghimugso diri ni Lord sa kalibutan. Pero grabe day kay to ka holy para sa mata sa Ginoo. Mabitaw na naikanta nga, oh holy night. Holy ang night. These are common nga mga carolings, Christmas nga carolings, pero pamalandungi gali. Namalandong ko sa "Oh come, all ye faithful." Reading the lyrics, singing the song, dungog na nato, miski bata pa ta. But karon lang nako siya nasabtan nga, tuod. Angels are singing. Nya dili pag yun mga general, dili president, dili kings ang iyaang gi-invite ba nga makita siya dito sa manger. Shepherds, no? Mga magbalantay niya na kung alam ni duta kay ni Lord. Dili gyud ay ka mamili atong mga wow. Katulang mga mana siya. Kana siya. Ano ko lo? Ninduta kayo mo nang anak ko ba nga this is something this Christmas nga 2025 ni marka siya sa ako adili kay agi sa mga fireworks nga wow or sa mga display nga wow. But the true and the deep meaning of Christmas. And he said there that when Jesus Christ came here on earth, it was lowly, it was simple, very humble and ordinary in the sight of men. But in the sight of the Father, it's so glorious. In the sight of the angels, they were singing In Excelsis Deo, glory, because of how the Lord humbled Himself from the beginning up until the end. Kabalo ba mo sa kamatayon ni Jesus kay wala mo po'y patay nga tao nga mutingog pa no? Or mingon nga, ayaw, intaon ko dira ibutang. Wala na, dili naman na mamili. He was laid down in the tomb, very vulnerable. Iyan ang, kanabang ang iyang lawas ba kay, iyan ang gisalig sa katong nihipos sa iya dito sa lungon. When He started here on earth, He was so humble, He was so lowly. And when He died, and katong gilubong siya, still so humble and so lowly. Can you imagine that? That's the King of Kings that we have. Nya kita kay we are so living our lives nga, ako gyud sakto. Adili jud. Sakto gyud ko. No? Kung ato ang ginasimba nga Ginoo ba kay ubos sa tanang ubos. Ang mga nagsimba, taas! Taas pa sa Wall of China nga itong mga pride, ato ang mga rights, ato ang mga adili, sakto yun ko. Pero kana may gipa inumdum ni Lord sa ko, wow, unsa gyud ay karapatan di gituod day nato no.
To be honest, we are so fortunate to be born in the hospital. Ako sa balay man ko. Sa balay, wherever else ba. But you can't imagine someone nga ipanganak sa usa ka pasungan. But He did it because that's how He loves us. So let's proceed. No, ingon siya diri, ang yutan-on nga relasyon ni Jesus sa balaang espiritu, wala nagsugod sa milagro, mga timailhan or ilhanan ug mga katingalahan, nagsugod kini sa iyang pagkahimugso. So kato siya, say manggod, labaw na kanabitang we are being, kanang mahuna-hunaan na to ba nga, siguro kanang naara ko'y relationship kang Holy Spirit, pagparehan ako nilang nga on fire kaayo, nga kanang magkuan bitaw, magtangs nga grabe kaayo, makawali nga naagyud sa atubangan nga wala bitay, walay ulaw. So dili di ay. Ang giingon diri ba nga, nagsugod siya, dili sa mga milagro, dili ani mga wow nga mga butang. But it began with His birth, sa iya agyong paghimugso. Kung atong basahon diya sa Mateo 1:18, nasa book, ingon siya, mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria ni adtong panahon na gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagis sa gahom sa Espiritu Santo. This is so amazing because sama sa gingon diri, it's the Holy Spirit. It will never be the outcome. Meaning kung unsa ang pagabuhaton nga gahom, nga kabalo ka mo ayo, nga nakay gahom mo ayo, nakay gahom nga mutagna anang iyaang kuan, no? Iyaabang balatian or anything else. But it will always start at the birth, meaning sa pagkahimugso. Now, i-explain man diri in the future nga kuan, passages and paragraph nganong diri gyud siya nagsugod sa pagkatawo. So naana pud siya dira sa next nga paragraph. Si Jesus na tao sa espiritu, ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta labaw sa kinaiyahan tungod kay ang iyang pagkahimugso labaw sa kinaiyahan. Ang atong kaugalingong labaw sa kinaiyahan nga kinabuhi mao ang direkta nga resulta sa espirituhanong pagkatawo. Ang kasulatan nagtawag niini nga bag-ong pagkatawo o born again, no, or being born from above, o nataw gikan sa itaas or sa kahit kasan. So tan-aw na to na sa Juan 3, no, which is basahon po nato diri ron naman siya sa verse. Aron nga matultulan sa balaang espiritu, kinahanglan una kitang mataw sa balaang espiritu. Now, a lot of unbelievers would say, no, nga ang born again is a religion. Nga grupo ba? But it's actually a state of a being nga nahimugso kag balik, meaning adunay kabag-uhan sa matag usa sa ato. And makita na siya sa John 3. Na siya sa John 3. And mao na nga nag-ingon siya diri nga miski si Jesus is the example, the perfect example for all of us in living our lives, in following Him. And having a relationship with the Holy Spirit. Si Jesus, meaning si Jesus mooy ato ang sumbanan sa ato ang pakigrelasyon kay Holy Spirit. Dili si pastora, dili si daddy, dili si mami, dili si ate, dili si kuya. Si Jesus. Muna nga daghan, ug ikapila na, nga giingon sa matag usa sa ato, ito na ingon si daddy, don't follow me. Katayin naman, last Sunday, unfollow me. Pero ayaw, because you are followers of Christ. Diba? Christian man ka, dili man ka Markian, dili po ka Kathinian, no? Dili po ka GM yan. Dili po ka Genevic yan. No? Dili. Christian man. So you follow Christ. No? But I'm not saying nga, dili nakamulantaw nila kay kuan, no? What I'm trying to say is that in our relationship with the Lord, kaya usahay, nani mga mahulog, manggun mo, hello, on fire kay siya. Sige, ako pod. Because we are looking at the natural things. But I tell you, naayuban nga pagpamuhat si Holy Spirit nga dili hugyaw, dili sige loud, dili sige dagan diri, dagan dito, wala, no? But niingon siya diri nga ang ato ang kay this book is all about
having a relationship with the Holy Spirit. And ang point ani ni Pastor Vlad is that ang atuag yod nga sumbanan niini mao si Jesus. Sa ato ang pakigrelasyon kang Jesus. And it will never be nga, Lord, nag-fast man ko og mga 1 week. Dot-dot na gyud ta ni Lord. Nagampo man ko Lord og mga 4 hours. Perting dot-dota na gyud nato ani Lord, no? Dili siya maoy basihan. But it will always go back to Jesus Christ. Siya gyud ang ato ang sumbanan. So niingon siya diha sa Juan 3:6, ang gianak sa unod, unsa daw? Ug ang gianak sa espiritu, okay. So di gyud na pwede magbali. You can never have flesh nga ang resulta spirit. And you can never have spirit nga ang resulta flesh. Na nagets to na to. Meaning kung magmaningkamot kag imua din ha sa imo ang kaugalingon, dili og dili gyud nga ang resulta spirituhanon. Kalibutanon gyud siya. Sige, nindot nga example. Ang lubi, mamunga ba siyag santol? Dili. Lubi gyud. Kay lubi man siya. Di man siya santol. No, so ingon na pod, you will never expect the lubi nga mamunga og santol. The same. Kung unsa ang imo ang gitanom, mao gyud ang yaang. So sa ingon nga passage, ningon siya diri nga kung unod nun usab. Kung espirituhanon usab. So for example, instead of going to church every Sunday, niadto kag bulangan, lisod pud og no, dot ka kang Lord dirang dapita. Dili gyud. Pero when you go every Sunday, here, this is just an example. This is just mere example. Pero kung nakadiri every Sunday, nya mailhan nimo si Lord, sige. Ang resulta ba ana kay maadik ba kag bulangan or dili? Dili. Dili na ka maadik. Dili na ka maadik sa word ni Lord, di ba? So it's the same as unsay gipasabot niya diri ba? Nga kung magsugod day ta sa unod nun lang nato nga pamaagin, nagdako pug ko ba nga kung mubuhat kog daghan kayong maayo nga butang, malangit jud ko. This is a personal experience po na kung nagdako ko nga buhat ng guro. Then og mapakyas bitaw ka nang sa isa ka adlaw sa half day pa lang gani og mapakyas ka, tinakaganan mo simba kay dili na magtagad si Lord siya mo bunalan gyud ka. Umingon sila nga taas na kay atong sungay, mo simba sa ta kay aron maputol atong sungay. These are things nga kana bang bakak gyud siya sa yawa nga nindot gyud siya nga mabugto bitaw sa matag usa sa ato nga dili ingon na ang pamaagi sa Ginoo. Dili ingon ato nga sa ato lang panghuna-huna nga musimba lang ko every Sunday, walay pakyas, no? Tagaan gid ko sa Ginoo ni sa ako ang gusto. So dili. So let's proceed. Dirita sa palihog kog basa aning kuan. Kani nga paragraph sa diha nga kita natawo. Dili pud ka to. Halo. Okay, go Father. Sa diha nga natawo kita sa natural nga kalibutan, natawo kita nga dunay pisikal nga mata o galunggan. Inagi sa mga mata, kita makita sa kalibutan. O sa mga galunggan, kita makadungog niini. Sa atong ikaduhang pagkahimugso, kita natawo ban sa espirituhanon nga makadungog niini. Mga pagbati, uban sa espirituhanong mga mata o espirituhanong mga dalunggan. Ang atong espirituhanong pagkatao, ang tinuod nga kita mahimong makasulod sa espirituhanong kalibutan. Nagingon ang Biblia, ang tanang imanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Roma 8:14. Ang pagkaginiyahan sa balang espiritu natural nga moabot niadtong mga anak sa Dios. Dili kinahanglan nga mga to ang gagmayng mga bata sa eskwelahan aron makadungog o makita. Ang ilang natural nga pagkahimugso naghatag kanila ni Iyana nga abilidad
Makatabang kanila ang pagbansay nga masabtan kung unsang ilang madungog. Makatabang kanila ang pag-eskwela nga masabtan ang ilang nakita. Apan ang abilidad sa pagpaminaw o pagtanaw maabot uban sa pagkatao. Mausab kini ang espirituhanong pagkatao. Hallelujah. Praise Jesus. So nakita nato, so this is so amazing ba kay even we are biologically designed by the Lord. Mutuo mo na? O mas mutuo mo nga liwat mo unggoy? Oh, nireact yun si Wen. Kung mutuo mo nga naliwat mo unggoy, good luck. Pero we are divinely created and divinely designed by the Lord. And gingon niya diri nga, even ang natural birth gani, no ang bata ba nga normal ba normal ang bata bitaw nga ipanganak, dili man ka mo ana sa pharmacy nga tagay kog duha ka mata para sa akong sa ako ang anak. Dili binana sa daan, di ba? Naana. And even ang hearing sa bata, dili maka mag-order sa Shopee dagway og duha ka dalunggan para ang imong anak na ay dalunggan. Nano na siya daan. Built-in na installed na daan. Pagpahimugso pa lang ni Lord, na pa lang na ang bata diya sa taguangkan, dira na nagi-develop ni Lord. Muna inapagawas, na siya'y mata, na siya'y dalunggan. Now, giingon diri nga, the natural birth gives them that ability nga makakita na og makadungog. Nin mo to nga niingon siya diri nga miski sa ato ang second birth, which is katong gi-mention nato ganina sa John 3 nga pagkahimugso pag-usab in English, born again, ato ang spirituhanon nga senses, no? Sa ato ang espirituhanon nga mata ug espirituhanon nga dalunggan, when we receive the Lord, when we receive the Holy Spirit, it comes naturally. Kaya nga naman, anak naman ta ni Lord, children of God naman, di ba? Who are children. Being led by the Holy Spirit comes naturally to those who are children of God. Unsay ti mailhan? Ay, wait lang. Ningon siya diri nga, ang kay di ba nakakita naman ka, then nakaduog na ka sa espirituhanon. There was this one time nag-outreach me and then kanang na-amaze kay ko kay kato siya nga bay, though active siya sa big denomination nga church, pero ang iyang heart na sa mga young people ba. And then pagsulod pa lang namo sa balay, kay ningon na gyud si Lord nga I want to release myself to that young lady. Dayon bahala ga share siya, nagkutaw nagyud og sa akong kauban, nagkutaw nagyud si Lord nga dili nakapugong si Lord nga ibuhos niya ang kagalingon natong bayana. And then mo to nga pag-pray na mo, pag-release na mo ni Holy Spirit sa iya, dito na dahil miniana nga kanang langga, ayaw ba ya katingala nga nakay madunggan nga tingog. Kaya ba si Mana siya, ano mga naririnig ko? Mana siya. Mo to mo siyang gi-orient, nya namin niya nga, si Lord na nga makig-istorya sa imo, libi pa man sa inagbasa nimo sa pulong, dayon na siya ipasabot sa imo sa mas lalom nga pamaagi. Si Lord na dili na siya ingon kay naa kay mga hulungihong nga mga nadunggan. Mo siyang gi-explainan kay, nga naman, naabri na niya ang espirituhanon nga igdulungog. Naabri na po diyang espirituhanon nga mga mata, nga inagbasa niya sa pulong, dili na lang letra lang, dili lang pulong ang iyang masabtan. Nana siya'y masabtan sa mas lalom nga bahin. Now, that's the spiritual senses nga ginaabri ni Lord sa matagos sa satua. I tried bitaw sa una, nabasa kong Bible. Wala, yun ko nasabtan. Sleeping pill. Labaw na sa Leviticus. O kining diri sa Solomon, kato bitang pagkuan sa templo. Then mga numeros bitaw nga, ingon ani, ang kataas, sa kahoy nga. Oh my God. Jesus Christ, our Lord and Savior. Pagkasalbahis ka, inako. Kaya nga naman, wala man naabli ang ako ang salabutan. Wala na ko nasabtan ba? Nya kada bitong, Lord, wala mo. Mga tulog na lang taan ni Lord, kay murag, diba? But when our senses are being opened by the Holy Spirit, sa Holy Spirit mo'y mag-train. Meaning, for example, di ba ka ng bata na, magyute mga ginikanan, di ba ka ng bata kay kusong mag-explore, daghang pangutana ba? Tinoo dili. O saan ang kuan? Nganong blue ang sky? Nganong green ang trees? Nganong kuan ang dagat? Ikaw na lang mahutdan og
Usahay kay kana bitaw masungot na bitaw mamagpapa himuan na lang og miski unsa. Ug kanang kuan answer kapuya po nimo nakoy. Basta mauna na. Anaw na lang kapuya dahang question. Pero you know what? In the spiritual realm, when your senses are being opened, naay training. Meaning dili pasabot nga maay na kay ka makakita og mga dili ingon nato diring dapita. Makuyawan na din. Makuyawan na din ka. That's why it's very important to really have a community and a family that understands and have a relationship with the Holy Spirit nga mas magulang pa nato para matabangan ta. Kaya og dili bitaw na makibuloy. Jesus Christ. Maingon na din nga nasa akin ang remote ng earth. Nakakatakot. Bitaw sa tinuod lang, we have the ability but we still have to be trained with our senses. Kana bitang bata gali kana bitang sugon nimo kanang example para kanang Lexus kagamya. Sugon nimo kuhag sapatos, mingon po dik. Haman, bisag na anas. Turbo kuno. You are teaching the kid asa dapit. Tuwa sa dira ba ana sa left, apod kabalo ang left, diri ang left, turang left. Diri ba? So you are training the kid unsa ang iyaang tanawon. And even sa senses, no? Sa una kami, tawgon ming mama, dili siya mo tawag nga kanang, anak, dili. Tagoy ra niya. Miski layo, kaayo amo ang layo. Laagan kami sa akong magulang. Layo, kaayo mi og kanang laagan sa akong magulang. Maabot ganin si mama, munaog na siya sa sikad. Mingon jumig, oy! Kamama gyud ron. Dagan! Managan nami. Kay makatulo, makaupat gani ng tagoy ni mama nga wala pa mi sa balay. Impas gyud. Kung unsay makita, tubo, walis ting-ting, kahoy, kahit ano pa yan. Name it, unlimited ang pwede nga tugs. Ganon. So, na-train mi nga. Basta mga alas 5 ng hapon-hapon na. Sige, dula paghapon. Pero pitol na guys si mama. Dagan! Nga naman. Basta gali ang kanang lahi ra gyud. Very distinct gyud para sa amo ang tiyog ni mama kay syempre dili ka mo tagam. Kapila ka bunala no. Maminaw mo ba ha magkaton mo. So ang amo ang hearing, ug miski ang amo ang eyes na train gyud ni mama. If for example mo simba mi sa una, syempre bata dili mo gyud na malikayan mo kiat. Basta magkuha na gani ana din na mi sa kilid ana din. Managko nagi amo tingaw niya nagmisa pa mo ana din si mama. Wala. Mata bitaw nililit nga. Amay ka! Mapuyok ka din. Dakpo na kasi mong kauban. Ikaw na. Patay daw niya. Kaya ang kwa na to, ang meaning ato sa mata pa lang ha, unya lang ka sa balay. Dili diris sa balay. Ganon, no? Marag okay kayo sa gawas, pero pag abot sa balay, nag-unsa ka ganina. Nakiat. Usa kong giingon. Basta gani mo sa iba. Naman, ito na dayon. Naghilak na yun. Muli pa lang gani sa balay gikan simbahan. Naghilak na. Uy, Lord. Nagkondinar na ang kalag. Hallelujah. Na-train amo ang senses. Nga madisiplina. No, sa espirituhanon nga ba, dili ba mo ana sidlatan tagmatan ni Lord dili. No, but we are being trained but to help us nga sa man masakto ang atong tanawon. Naunsay kanang kuan ani kanang common nga example ani. Before sa kalibutanon patawa pataka receive kang Lord, sarado pa ato ang mga spiritual senses. Okay ra magpakasala uy. No? Labi pa man kanabit ang mga worldly nga music. No? Or mga talanawon, miski kingkoy ba na, or miski unsa pa na nga movie. Why blima sa ato Tinuod dili. Nga bahala bitaw og kana bitaw nanay patay, nagkuan na dira sila na censored. Wala ra sa tungbutin. Na mga kanta nga kabalo na ka nga kuan pero nindot man kay tugs-tugs man gud siya ana. But when you receive the Lord and then your spiritual senses are being open, na nakadiri, abri na. And then you were introduced sa word ni Lord. Worship songs, wherein you really felt the love
sa Ginoo, and when you worship lahi ra gyud when you are made because we are made to worship the Lord gyud igsoon. When we worship the Lord, ana, you have an encounter with the Lord, an experience with the Lord, and a deep relationship with the Lord. Karon kung makadungog naman ka ato, ana naman ka. Nari mo na to nga lyrics. Time pa, murag lahi lagi to. Nagkarabit ang manumduman. Gikanta rin. Oh my God. Natagingon si kuya na siya nga na, ni-attend siya wedding. Dayon sa wedding, sa reception, ang kanta kay Pangkabit. Huh? May gani kay dili ka tabi sa, please release me, let me go. Wedding? Yeah, release me, let me go. So, nagkadimao. Sumuto nga, then usahay po nga kanang, hala, ganahan kay ko aning salidaa kay, kanang nagdako ko nga naglantaw ko aning salidaa. Di gilantaw balik. Paglantaw balik, lo, nam, sumtoy, naman ito pamalikas. No? Nga naman, abri na imong senses diri. Which is the Holy Spirit is saying to you, ayaw na. Ayaw na paminawa. Sa una bitaw nga kanadaghan kayong mga analagi salida bitaw nga daghang mga pamalikas. Kini this is just a personal experience ako ba. Na yung mga pamalikas mo bitaw. Yun, murag sa isa ka dialogue sa usa ka karakter sa salida kay puro pamalikas. Ikaw pud kay murag lain naman sa dalungan. Nga naman, because your hearing senses to the Holy Spirit is now being open. Nga kung sa una wala, dili to sayop sa imua, pag-abot na diri, sayop kang Holy Spirit, and you are being in relationship with the Holy Spirit, karon sa lain na paminaw. And the more that you have a relationship with the kung unsa tong mga okay ra nimo sa una, dili na gyud okay ron. Kung unsa tong imong, this is an example. Sa una bitaw ingonani ko ka kuan, ingonani ko nga nabuang ni Taylor Swift. Siyempre, pangkuan, pag ito yasa ng mga love story, mga Weber but young. Karon na, but na lamang. Crazy in a way nga, dili lang ko mamili siyang kanta, full album, yun na. Memorizing yun ako natanan. Ganoon ako kabaliw. Balag na. Pero pag katuna bitang Kristuhano na, balik nagpaminaw na. Lain. Blank space. Which, bitaw din. May gani, Lord, no, kay sige mo kagpadayon gud ato nga, na-mix na. Na-mixture niya. Pero ang nakadindot ni Holy Spirit is that, gently kanya nga ingnon nga, lain na sa dungog, lain na sa mata. Now, for example, sa mata pod, kung sa una, okay ra kayo mga anak nga sanina. Karon, hipos na ta. Hipos na. Remember, there was this one time nga katong nabadlo nga napitol. Pagka mo bunga manana! Hindi pwede. Dito na ako, wala na ako nasabtan, and even mag-post sa social media nga kanang pinanana, chikaya mga kuan. Kato nang nata dire, nay nagiya sa ato There are times bitang gingon diri nga when we are being trained and we are being helped. Sa ako ang pagkahungog, sa akong pagkabatanon, wala ko nasayod kung unsa kalalom ang pwede mahimong epekto kung mag-post data nga. Wala ko kasabot, gibadlong ra ko sa akong ate, ni pastora, gibadlong ko, pero nilang mami, picture raman pud na. Facebook raman pud. So may nakakuha na. But the more that I learned and I experienced the Holy Spirit, the more that I have kanang relationship with the Holy Spirit, ngilad gidi ay. Ngilad gidi ay. It will never be, kanabitang, kana makapamadlong ta, yes, makapamadlong ta. But, ang nindot gyud nga mamarkahan bitaw ang matag usa sa ato, labi pa man sa ato mga senses, nga sensitive na ta sa kung unsay dili ganan ni Holy Spirit sa kalibutanon nga ato apang ginabuhat. Magets na nato kadugayan sa diha nga magsigi na taog kauban kang Holy Spirit to establish relationship kang Holy Spirit. And then usapod is that, di ba, katong eyes, ninapod sa ato ang spiritual hearing. Even our mouth. Usay mo gawas. Sa una, amo mga expression sa balay sa una kay, guy na. Ayaw na lang yun.
No, kay nakuha man nato. Pero dito na ko, ginatrain akong kagalingon nga, basta gani na ay mahulog. Lahi man mubungat sa baba ba. Nya, sa una, ingon ato po ako ang expression. Alam niyo yan, mga private organs. Sus, maginay kusog kayo. Sa balay. Sumoto nga, ko nga, ay, Lord, tabang. Karon bitaw, it comes naturally na mahulog. Carabao grass. Pili lang, daghan kayo mga mananap nga pwede ni mga. Pili lang, daghan kayo mananap nga pwede ni mo express. Ayaw na gyud tong kuan kay na. Lahi na kay kung makadungog na pug ka sa line na natoy sales lady lagi nga. Nipalit ba? Nipalit ko dayon nahulog man ang katong kuan nga makeup, katong nga eyebrow din. Naingon po niya bitaw nga ako ang ginaingon sa una ko. Ginaw ko. Lord Jesus. Pero sige ra. Pero ko nga ingon ato di ka Lord no. Dili na gyud ka ganahan pa nga naay mga filthy nga mga nga mugawas sa baba ba. So mo to nga anak ko nga Lord, salamat kay day by day no, month by month, week by week, every day, every year gyud ka nga nagatudlo sa mo. That's why ayaw hunong igsoon kung makaanap pa ka nga naapa may manggawas diri nga wa didto. If we continue to be trained bitaw diha sa ato ang magtatabang nga maong balang espiritu. Tabangan gyud ta niya nga mausab gyud ang ato ang mga senses. Gikan sa kalibutanon nga mga butang hangtod sa sa espirituhanon nga bahin. Nakuha to nato? And ayaw mo kabalaka. Kaya ang iyang gingon diri kung unsa ka natural nga ang bata makakita, makadungog sa iyang pag-anak sa iya mauusab kita sa espirituhanon nga bahin. Once gani nga kita na kuan na ta kanang natawo pag-usab, you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, and then the Holy Spirit bitaw will infill us bitaw. Naa na gyud na automatic package nga gihatag ni Lord. You will be able, meaning kaya or hatagan ta og abilidad nga makadungog og makakita sa espirituhanon nga bahin. Amen. Amen. So let's proceed. Ako lang sa ibasaan ha. Juan Gs 4 hangtod 5, page 100. Ingon siya diri, ug ang mga karnero nagsunod kaniya, kay nakaila sila sa iyang tingog. Apan, dili sila musunod sa usa ka dumuduong, kundili mukalagiw gikan kaniya. Kay wala sila makaila sa tingog sa mga estranyo or estranghero. So that's in John chapter 10, 4-5. And this is the truth, igsoon ha. All sheep follows Him. Follows Jesus. No? They know His voice. Makadungog yun ta. Dili yun ingon nga sila ra may makadungog. No. Pulong man niya, di man siya mamakak. Dili siya mamakak. Muna nga, I know someone nga pat nakatuig pod nga Kristohano na pero dili siya kumpiyansa nga makadungog siya sa tingog ni Lord. So, diha ba it's really kada bitang heartbreaking in a way nga ang giingon man niya makadungog ta. Makadungog yun. Makadungog ka once that you receive makadungog yun ta. Automatic makadungog yun ka, kay ablihan man sa Ginoo ang imo ang espirituhanon nga igdulungog. Automatic makakita ka sa kung unsa ang ganahan nga ipakita sa Ginoo sa imo, kay ablihan man na ni Lord. Isn't it amazing? Wala lang ta niya gi-forgive. Wala lang ta niya nga gitagaan bitaw sa gahom nga naatay kinabuhing walay katap. Wala lang ta niya gitagaan bitaw og kanang ibayad. Daghan kay gi-provide si Lord sa atoa. And I hope that you're hearing this one. Mo ganyan tinod. Mo manggo niya ang bakak sa yawa. Madili ka kadungog. Mo na nga nakay doubt usay. Ya kada bitang kisay ganahan mo pray. Naay gipadayag si Lord. Naay ganahan si Lord nga ingon ikaw magpray ana. Dili lang kay basin niya lako ka. Kadungog ka. You can hear. You just have to step. Nga sige ako'y pray pero huy Lord. Huy sa Lord. Nga naman magduwa pa ka nga. Hey Lord, nakadungog baka ko nimo. Nakadungog ka. John 10:4-5. You have your shepherd, Jesus Christ. You can hear. And in the further nga chapter na may tulo ka voices nga madungog nimo, tulo ba to upat basta maabot ta didto.
And usapod ni siya nga matun-an nato bitaw nga kini nga tingog ako arani, kini nga tingog sa demonyo, kini nga tingog sa balaang espiritu. Ato na siyang mahisgutan sa sunod nga mga pahina. Pero nag-ingon diri sa pulong sa Ginoo, dili mamakak si Lord, dili mamakak ang pulong sa Ginoo nga makadungog ta sa iya kung nagsunod ta sa iya. And dili musunod ang usa ka karnero sa usa ka estranyo. Dili sila maminaw. For they do not know the voice of strangers. And what's really amazing, the ability of a sheep, yun bitaw, dili yun na sila, miski unsay itaghoy, miski unsay itawag, dili yun na sila mukuan, muduol anang stranger. Ang ilarag yung duulan, ang very familiar nga voice sa shepherd. Kita ko sa ka video po ba yung, duta kayo, gipasulay yun nila, mga turista man to sila, nagkuan siya, baka nagpasture siya sa iya ang flock, then siya nga, sulay gay ninyo, tawaga gani na sila. Wala gyud na nilingi bay. Pero kas nga pitol sa shepherd, sa magbalantay, nagpaduol gyud sila sa shepherd. That's the behavior of a sheep. Muna nga, ang gihatag po diri nga example ni Lord diri pod kay mga karnero, muduol sa magbalantay. Diningon dira, ang mga karnero nakailas sa tingog sa ilang magbalantay. Ang una nga kinahanglanon sa pagkadungog sa tingog sa Dios, mao ang mahimo ang usa sa mga karnero sa Dios nga nagsunod kaniya. So for us to hear the word of the Lord daigsoon, we have to be in His flock. Meaning sa iya ata nga, unsa man, nga mahimot ang usa ka karnero sa Ginoo nga nagfollow sa iya. So kinahanglan nga mataw kapag usab sa pamilya sa Dios. Kini pamilya ba ni sa Dios? Amen. Hallelujah. So mahimo di ay nga mataw patag usab diya sa pamilya sa Dios, ang maghatag nato ana nga grasya bitaw is si Lord, no? And then nagyana siya nga kinahanglan nga ikaw mahimo niyang anak. Now, sa mga ginikanan, okay ba ninyo nga ang anak mo'y magbuot or dili? Dili, no? Si Papa ug si Mama gyud ang magbuot, pero kanigi mga anak yun, no? Mga gahi gyud pugkuan. Anyways, no? Ningon siya, ikaw dapat or kinahanglan nga mahimong anak. So meaning dili na lang Dios nga tuwa sa layo, lapas pa didto sa hemisphere. Ang ato ang panlantaw sa Ginoo kun dili amahan siya nga naa sa atoa, nga duol kaayo sa atoa, no? Nga atong panlantaw sa iya dili lang layo nga Ginoo, but usa siya kaamahan. Okay? Ang imong espirituhanon nga pagkatawo pag-usab, maghimo kanimo nga natural nga makadungog sa tingog sa balaang espiritu ug sa pagsunod kaniya. So it will become naturally. Natural na lang siya ba? Unsa kayo ang mga natural nga mga butang nga ginahimo nimo? Mukaon. Number 1, mukaon. Unsa pa? Matulog. Unsa pa? Moinom, maligo. These are the natural things that you do. Usa pa'y mas natural. Makakita ka. No? Makadungog ka. Common siya nga mga butang. Pero nagingon po si Lord diri sa ato nga once we are born again and we follow the Lord, we hear His voice. Naturally. Naturally. Makadungog dayon ta sa iya ang tingog. Dili na ka nga makigbisog nga. Maato pa kag bukid para linaw ang tanan para wala kay lain madungog si Lord ra gyud. Dili naman ka mag-effort maligo guro. Gumaadto pa kag bukid kay para lang maligo. Na naman sinyong tugkaran. No? These are normal things ba? Natural. Muna nga kung ato ada ang kanabitang, kung kinibita tong basihan day, no? Dili gyud ta ka excuse bang wala pa manggugoy na dunggan kang Lord. Or wala pa ako kabalo, or ambot kung si Lord ba to, ambot kung ako ba to. But if we actually stick to what the Bible is saying here, that we can actually hear the Lord naturally, because we are now born again, and we are following the Lord. Best believe I'm also preaching to myself. I'm also preaching to myself.